Galante si Hapon ngayon mga bi kasi manlilibre daw siya ng alimango. Hi, hello minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Dahil day off ngayon ni Daddy, kaya heto, ipapasyal niya tayo sa Niigata. Bago kami nagbiyahe ay dumaan muna kami dito sa Lawson. Bibili ng pagkain si Hapon, baon namin sa biyahe. Ay, napakagwapo naman ng asawa ko ngayon mga bi. Napakabilis lang na mag-ama ko, nakabili na sila kaagad. Napakasweet nga na mag-ama ko kasi binilhan nila ako ng pagkain. Favorite manok ko pa nga yung nabili nila. Pagkatapos namin bumili dito sa convenience store ay nagbiyahe na rin kami. Habang nasa biyahe, eto yung makikita mo, napakagandang view. Every time na pupunta kami ng Niigata ay dito kami dumadaan. Fast forward na nga tayo mga bi, pagkatapos ng 3 oras na biyahe ay nakarating na rin kami dito sa Niigata. Diretso na rin kami kaagad dito sa Itoygawa Seafood Market. Naka-excite naman mga bi dahil manlilibre nga tong si Hapon. Nagtingin-tingin muna kami dito ng mga binibentang seafood. Sinusundan nga namin tong anak ko mga bi dahil mahilig siya sa mga laman dagat. Tuwang-tuwa siya kasi sa TV niya lang to nakikita, ngayon sa personal na. Dito sa Japan, kapag gusto mo ng fresh na isda ay pwede kang pumunta sa mga seafood market. Iba't ibang klase yung mga binibenta nila dito kaya marami kang pagpipilian. Meron din sila ditong daing na binibenta. O diba, parang Pilipinas lang. Per piraso nga pala ang benta dyan mga bi. Tapos dito ka rin makakakita ng mga malalaking octopus. Yun nga lang, syempre medyo may kamahalan. Ang sarap sanang ilagay yan sa takoyaki no. Tamang libot muna kami at tingin-tingin lang na mga pwedeng bilhin. Yung mag-ama ko naman ay nandun na sila, tumitingin na sila ng mga alimango. Mamimili ka ng store dito kung saan mo gustong bumili. Tamang tingin tong asawa ko dahil siya nga yung manlilibre. Eto nga yung mga binibenta nilang mga alimango mga bi, ang lalaki at ang dami. Ang tawag sa mga alimango na to ay snow crab. Iba yung itsura ng king crab sa snow crab. Madali lang kainin to mga bi kasi hindi naman ganun katigas yung mga parts niya. Iba ang presyo ng mga binibenta nila dito, mga snow crab. Di ata makapag-decide tong asawa ko mga bi kung ano yung bibilhin niya. And finally mga guys, pagkatapos ng shamsham ay nakabili na rin yung asawa ko. 3 pirasong Japanese crab yung binili ng asawa ko, tapos meron din siyang free. Grabe, ang dami nito. Babayaran na nga ng asawa ko yung mga binili namin. Hahanap lang kami dito ng pwesto kung saan pwedeng kainin itong snow crab. Sobrang excited na talaga akong kumain mga bi. Grabe, ang dami nito. Pagkaupo namin ay syempre ayan, lumapang na din kaagad si Hapon. Etong anak ko naman ayaw niyang ipakain tong alimango dahil naawa siya. Dito sa pinuntahan namin, kapag bumili kayo, ay pwede rin kayong kumain dito. Pag kumain kayo dito, syempre, meron na rin silang ibibigay na gamit. Yan ang gunting, pamunas, chopstick, mga ganyan. Kunyari, hindi mo na kami magkakilala. Walang asa-asawa, kanya-kanyang lapang muna kami. Ano kayang pumasok sa isip ni Hapon? Bakit siya lang libre ng alimango? Alam nyo kasi guys, dito kami lagi pumupunta kapag day off ng asawa ko. Pero kapag pumupunta kami, never pa kami bumili at kumain dito ng mga snow crab. Kaya medyo nakakapagtaka mga guys kasi galante ngayon si Hapon. Siyempre, once in a blue moon lang to mga bi, kaya go for the go. Lang hihindi at walang tatanggi ngayon mga guys. Etong snow crab na to ay naka-steam na siya kaya pwede nang kainin diretso. Pagkatapos namin kainin lahat yung mga alimango ay naghugas na rin kami ng mga kamay. Itong pinagkainan namin ay bibigay namin kung saan kami bumili. Ang dami namin nakain kaya busog na busog kami mga bi. Pagkatapos namin kumain ay tumambay muna kami dito sa my park. Spring season na nga dito sa Japan kasi ang dami ng mga bulaklak. Pagkatapos namin magpahinga ay lumarga na rin kami para tumingin ng mga ibang seafood market. Hindi maganda yung panahon ngayon mga bi kasi makulimlim. Parang ang labo tuloy tignan ng dagat. A few minutes later ay nakarating na rin kami dito sa seafood market. Tingin-tingin lang kami dito mga bi na mga pwedeng bilhin. Alam nyo ba mga bi, tuwing day off ng asawa ko, dito kami laging pumupunta. Diba nga sabi ko sa ibang vlogs ko na ayaw nag-i-stay ng asawa ko sa bahay kapag day off niya. Kasi mas gusto niyang lumalabas para nawawala yung mga stress niya. Saglit lang kami dito mga bi dahil wala kaming nakita na gusto naming bilhin. Tinamad na nga maglakad tong anak ko kaya nagpabuhat na naman siya. Bago kami umuwi ay gusto maglaro ng anak ko dito sa dagat. Alam nyo ba guys, nung January 1, diba, merong lindol dito sa Japan na umabot ng 7.6 magnitude. Isa rin sa tinamaan ng malakas na lindol etong Niigata City. Dito rin kami nagsiswimming kapag summer. Kaya kabisado na to ng anak ko mga bi kapag pupunta kami dito. Hindi pwedeng hindi kami makapaglaro sa dagat kapag pupunta kami dito dahil magwawala yung anak ko. Etong anak ko naman, basang-basa na yung sapatos niya. Paano kaya to? Wala kaming dalang ekstrang sapatos at medyas. Pag bata talaga, mas gusto nilang nilalaro yung lupa no. Pumasok na kami ni Kenshin dito sa loob ng sasakyan. Yung asawa ko naman andun, nagmumuni-muni pa.
Forward na nga tayo mga bi, pagkatapos namin dun sa dagat, nagbiyahe na rin kami pa uwi. Buti na lang nakatulog yung anak ko, kaya nakaupo ako dito sa tabi ni Hapon. Guys, alam nyo ba, mabait po tong asawa ko kahit mukha siyang masungit. Napakamaalaga niya pagdating sa pamilya. Hindi kasi siya showy mga bi, lalong lalo na kapag nagbablog ako. Ewan ko, siguro nahihiya siya. Biyahe namin 3 oras ulit bago kami makarating dun sa bahay. Sayang nga kasi wala si Haring Araw ngayon. Malapit nang mag-spring pero may snow pa dito sa amin. Sobrang nakaka-relax sa mata kapag ganitong view ang mga nakikita mo. So paano ba yan mga bi? Dito na po natatapos ang aking mini vlog. Thank you for watching. Sayonara and bye!